Pag-usapan natin ang tungkol sa starting system ng mga fuel injected or electronic fuel injected na motorcycle. So mayroon ako ditong sa Yamaha Mio Gravis. So nandito yung tinatawag niya na SGCU, Starter Generator Control Unit. So nandito yung tatlong pin na galing sa stator, at saka itong tatlo, ito yung isang wire papunta sa battery na magcha-charge ang battery. Kumbaga ito yung output papunta ng battery, galing dito sa stator, tapos output papunta ng battery para mag-charge. Itong dalawa, negative at saka positive, para sa pag-trigger ng start, para gumana yung starter. So wala na to siyang motor. Pag pindot ng starter button ay lalabas to ng voltage papunta ng stator coil para umikot yung magneto or yung flywheel. So sa mga carburetor or sa mga ibang FI, mayroon pang ganito. Mayroon ba silang starter motor? Mayroon ako ditong Zoomer X Honda. So kapareho lang sila nito. So ang pagkakaiba lang nila ay dito gumagamit pa to ng relay. So ito yung para sa starter relay, yung kumbaga pag start ng paggana ng starter ay dadaan pa sa relay para yung normally open mag-close para gumana yung ECG. Kumbaga dito naman sa Honda ay ECG, Alternating Current Generator. Pag naka-under na yung motor, babalik sa normally close yung setup nitong relay para naman siya i-supply sa battery. Charging naman yung ipapagana niya. Again, pag start itong relay, yung normally open dito magko-close para masupplyan yung ECG para maglabas ng maglabas to ng voltahe papunta sa stator coil para umikot naman yung flywheel. Ayan. So halimbawa hindi gumana yung starter. So paano nga ba i-check yung ito sa kasi Honda, yung ECG, kung may nilalabas siya na voltahe papunta sa stator coil. Kasi dito, halimbawa itong Yamaha na to, pag pindot tayo ng starter button, pinindutan yung starter button, dapat ito dito maglabas ito ng voltahe papunta sa stator. Tapos pag under naman, ang isusupply naman niya kasi naka-under na, papasok naman, charging naman ang tatanggapin dito. Ang papasok dito, charging naman. Again, pag start ng motor, ang lalabas dito ay voltage mga 12 to 13 volts para ilabas niya papunta sa stator coil. Pag under na ng motor,
ang isusupply naman, papasok naman, charging naman ang isusupply dito galing sa stator coil. Yung ECU nito ay nasa ilalim dito banda. Doon, ayun yung ECU nya. So ang gagawin natin, i-test natin kung pag pindot ng button, start button, kung nasusuplayan ba yung ECG para para umikot yung flywheel. So kung ibig sabihin, kung yung dito banda ay naglalabas ba ng voltage papunta sa stator. So dito sa zoomer, ito yung socket nya. So ito, tanggalin natin. So ayan, nakatanggal na. So ito, kung makikita natin, papunta ito ng stator. Ito. Tapos ito, papunta ng ECU. So pag pindot ng start button, dapat dito sa tatlong terminal na to, may dalawa dyan maglalabas ng voltage. Tapos iikutin natin yung magneto, yung dalawang voltage na nilabas, lilipat yun. Tapos yung isa naman, siya naman yung mawawala ng voltage. So ganito gawin natin. Ito yung tester na gagamitin ko para i-test. So kabit natin dito sa battery. So ayan, may supply na. Nakasiting tayo sa voltage. So lalagyan ko na to dito ng rubber kasi ako lang mag-isa, para palagi na siyang naka-break. Yan. Or talian natin ang cable tie. Lagyan natin ang cable tie. Lagyan ko to ng cable tie para palagi na siyang naka-break. Tapos starter button na lang yung pipindutin ko kasi ako lang mag-isa, ako lang naghahawak ng camera. Kasi kailangan tayo mag-brake para gumana yung start button. Ayan, iyon natin yung susi. Yan, on na. Tapos i-test natin dito isa-isa yung terminal. So ayan, start natin dito na pin. Tapos pindot ko yung start button. So wala siya. Dito dapat mayroon na. Mayroong positive. Yan. Yan. Nagre-read siya, ibig sabihin nasusuplayan siya ng positive. Yan. So nasusuplayan ito ng positive. Tapos ito. So yan. Yan, mayroon. So ibig sabihin pag ganyan, good to. Tapos ikutin ko naman yung magneto. Kanina ito yung hindi na supplyan. Ulitin ko, ito yung hindi na supplyan. Pindutin ko yung start button. Ayan, wala. Hindi siya, ibig sabihin hindi siya na supplyan. So pag inikot ko naman yung magneto, ito naman magkakaroon to ng supply kasi yung dalawa mayroon. Ikutin ko yung magneto. So ayan.
Unahin ko to, dapat masuplayan na to. Yan, nasuplayan na siya. Silipat ko dito sa isa. So ito namang isa yung hindi nasuplayan. Tapos ito namang isa, ito meron. So lumipat na dito yung walang supply. So ikutin ko naman yung mag dito. Ito dapat masuplayan na naman to. Ikutin ko kunti lang, kunting ikot lang. Tingnan natin. Unahin ko to, itong gitna dapat masuplayan. So ayan, mayroon na naman. Tapos ito na naman dapat yung walang, hindi masusuplayan. Pindutin ko yung start button. Lumipat dito sa kabila, dito sa isa. So ito naman yung isa yung walang supply. So ito wala. So palipat-lipat lang siya. So pag ganun yung sitwasyon, good yun. So dapat dalawa yung nasusuplayan, tapos yung isa wala. Diba, ito naman, ikutin naman natin. Tingnan natin kung nasaan naman yung hindi masusuplayan. So mayroon to. So nandito sa gilid, dito naman yung hindi masusuplayan. So pag ganong sitwasyon, good yun. Ibig sabihin good siya. Dapat dalawa lang yung nasusuplayan. Tapos pag ikot ng magneto, lilipat naman yung isa na hindi nasusuplayan, siya naman ay masusuplayan. So ganoon lang ang function ng ECG para mag-start yung system niya. So guys, ganun yung function niya para gumana yung starter or starting system niya, dahil wala na siyang starter motor.